Diyos ko Lord, Diyos ko Lord, Diyos ko Lord. Bakit nyo kami binigyan ng ganitong mga klaseng leader, Lord? Ay naku mga kababayan, eto na marahil ang pinakagunggong na eksena na makikita nyo ngayong araw na ito mga kababayan. Presenting ang mas mataas pa sa Korte Suprema mga kababayan, si Erwin Tulfo, the last law bender mga kababayan. Akalain nyo, ang sabi ni Erwin Tulfo mga kababayan, na pwede daw baloktutin ang batas mga kababayan para sa taong bayan. Diyos ko Lord. At ang masaklapan nito mga kababayan ang masaklapan nito ay agree pa dito ang sekretary ng Department of Justice mismo. Ay nakong mga animal, ang sarap pag uumpugin mga kababayan ang mga ulo. Pinagtanggol kasi ni Erwin Tulfo mga kababayan etong kabaloktutang ginagawa ni Boying Rimulya. Dahil nasupalpal siya ni Marcoleta dito sa hindi niya pagsunod mga kababayan sa batas na maaaring ikadisbar pa niya Panoorin niyo po mga kababayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Walang pakialam sa batas. Ay naku Lord. Galing mismo sa sinatong mga kababayan mambabatas. Walang pakialam sa batas. Lawmaker / lawbreaker. Convicted din pala ito mga kababayan. No? Yun pala. Walang pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law. You have to bend the law. Ay Diyos ko, sometimes you have to bend the law. Huwag mong dungisan, Erwin Tulfo, ang ating saligang batas. Never, at all times mga kababayan, hindi pwede mong i-bend ang law kahit isang minuto, kahit isang segundo. Ano ka ba, Erwin Tulfo? Gunggong ba ito mga kababayan? To be able to please the people. Para ma-please lang daw ang people mga kababayan, kailangan i-bend ang law. Diyos ko Lord. Delikado to mga kababayan pag ito maging presidente. Wala na. Bend lahat ang law mga kababayan, magiging diktadura na tayo. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Wow! Wag niyong sabihin kayo ang taong bayan. So, itong mga dilaw, eto na talaga mga kababayan ang sinasabing, no one is above dilaw. Sila na ang mas mataas Mas mataas ang taong bayan kaysa sa batas. Nasaan na? Tingnan niyo mga kababayan, napatingin na lang ang abogado, Nasaan na yung mga katagang no one is above the law? Except Erwin Tulfo. Am I right, Secretary Remulla? Am I right, Am I right? Tinanong pa niya ang Department of Justice, mga kababayan. Kapag a-agree nito ang Department of Justice na secretary, gunggong din. Yes, sir. Gunggong! Ay, nako. Anong kagunggungan ito, mga kababayan? Yes, sir, pa din, Ang mukha ni Boying, Bakit ganito ang ating mga leader ngayon, mga kababayan? Hari-harian, Diyos ko. Gustong mag-ombudsman din. Kagunggungan. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary. Ay, nako. Eto kasi mga kababayan ang pinagtatanggol ni Tulfo. Dahil bago yon, butata si Boying mga kababayan Butata siya kay Senator Marcoleta. A couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? Meaning restitution mga kababayan, yung pagbabalik ng pera na di umano ninakaw daw mga kababayan. Ang sabi ni Marcoleta, paano mo mababalik ang pera agad-agad bago bigyan ng witness protection? Kung hindi pa yan dumaan sa korte, sino magde-decide? Magkano? O ano? Dapat alisin yan dahil wala nang mapoproteksyonan na witness mga kababayan. Hayaan mo ang korte later on na mag-decide na ipabalik sa kanya yung mga ninakaw na. It's not in the law, but Etong kay Boying mga kababayan, hindi sumunod sa batas. Yun nga, sarap pag-umpugin nila ni Erwin Tulfo mga kababayan. Ang kanyang rule, hindi naaayon sa batas mga kababayan. Ay Diyos ko, bakit andyan yan sa Department of Justice mga kababayan? Department of Injustice na ito, Ito din ang isa sa nagpa-kidnap kay Tatay Digong mga kababayan. sa akin kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan Expected of yung mga hudas. kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, requirements ilalagay mo? for admission to the witness protection. Ang restitution Siya lang mga kababayan ang nag-decide niyan. is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi mo na Paano pa kayo naging Department of Justice kung hindi susundin ang batas? Ay nako mga hulugan animal. na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply.
under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. That correct? Opo, pero if it's in terms of this Teka case muna. being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary. financial status of the Filipino people, of the Philippines. Wow, gagamitin pa ang Filipino people, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Pag kang mag-shortcut, dumaan ka sa batas, Rimulya. Patagal na dapat itong si Bakin sa pwesto, mga kababayan, no? Hindi bagay sa kanya yung DOJ Secretary. Republic. I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of No, law? sir. No, sir. But No, sir, but I am adding. Nag-a-add siya ng provision, mga kababayan. that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Mag-yes lang yan, mga kababayan. Hindi yan alam eh. Kaya nga, hindi naman nangangahulugan Kung gayon, sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Wala. Wala nga, mga kababayan, dahil ang korte ang gagawa niyan. Ang korte ang magde-decide. Nag-a-apply pa lang eh. Oh. Huwag po ninyong Common babaguhin sense. ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought kung Binabago. dumating ka dito, Oh, yan na sabi ni Tulfo. na we have to bend the law. Diyos ko, Lord. Sarap pagpumpugin mga ulo, no? Nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga blar. kinote ni, Ah. siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? Kailangan talaga natin sumunod sa batas, mga kababayan, dahil yan ang nagbibigay ng kaayusan, mga kababayan, sa anumang gobyerno. Kaya nga inilatag yan para sundin ang mga batas. Eto si Boy Rimulya, mga kababayan, gumagawa-gawa ng sariling batas. Hudas! I respect your opinion, sir. Opinion, hindi yan opinion. Yan ang nakasaad sa batas. But It that is is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At operating. the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, Wow. Nagtaray pa. sir? Yes, you I'm are operating from the... Senator Marcoleta, from the Tumaba na, no? Malapit na sana ito, mga kababayan, dati, no? Pero muling tumaba ang point hudas. of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only Wow. Justice ang mukha be mo. attained if there is restitution. So that is the principle behind. Hindi naman pinipigilan niyang restitution o pagbabalik ng pera. Pero paano mo nga gagawin kung hindi dadaan sa korte? Kukunin mo lang, ganyan lang? Paano kung ang ibinalik sa iyo, bariya-bariya lang? Oh, dahil hindi na-assess ng korte. Julol ba ito, mga kababayan? All of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot Oo be. nga. Sir, it can come before or after, sir. Wow! It can come before Oh. or You after. cite the law that it come before. Walang Wala masay nga pa. po sa batas eh. Huwag ninyong babaguhin ang Sir, batas, we Mr. are Secretary. operating on a unique set of facts. Wow, unique. So mayroong bagong batas. Gumawa ka muna ng batas niyan, And Boying. we are, all of these matters are being Gagamitin pa taong bayan. evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated. Wow, And that unahin mo muna si Tambaluslos. the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, Ay, I'm Diyos very ko, Lord. sorry for such a reasoning like that. Oh, patawarin mo ako dahil ganyan ang utak mo. Diyos ko, Lord. Such a reasoning. Stupid, mga kababayan, in short. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry That is not an opinion. out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am country not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law. Eto, mga kababayan, ang nagbibigay ng opinion. Di ba? Wala na sa batas itong pinagagawa niya eh. Oh, Mr. Secretary, Kanyang mga kababayan, kanyang sariling batas. Sa aking opinion, ito ang dapat gawin. Ito sundin. Grabe, injustice na to, mga kababayan. may be disbarred from doing this. You're disbarred. Umanda ka. Kung buhay pa ito 2028, mga kababayan, kung makasurvive ito sa kanyang health, kaliwat kanan ng
Hindi maganda mga kababayan, pero kinakurse na si Boying Rimulya, kaliwat kanan na mga kababayan dahil sa galit ng taong bayan. Gusto pa maging ombudsman, pati sa ombudsman mga kababayan, binibend ang batas na rules ng ombudsman mga kababayan para mapili lang siya. Yan. Injustice naman mga kababayan yan. It's your opinion, sir. It's your option, sir. Opinion ng mukha mo. Hindi ka nakakaintindi. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, sir. It provision of is law. what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible Supalpal, applicant. supalpal, It is supalpal. not in the law. Supalpal. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi Walang ganun ma-point eh. out. Sabi Walang mo na ma-point nga, out. and we admitted, Ulol eh. impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron Ay, man. kawawa. Not before. Thank you, Mr. Chair. President, Senator Marcoleta. Nga. So next in line is Senator Padilla. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin kay Secretary, pangalagaan na lang po si Engineer Henry Alcantara. Yun lang po. Opo, salamat po. Thank you. Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Point of clarification lang ito sa akin, Mr. Chair, dahil ito mga diskayas, para mukhang nagbigay na ito ng affidavit in the previous hearings. Gusto natin na may resulta kaagad ito investigation natin. Baka pwedeng isama na rin yung affidavit nila, sir, na evaluate ng DOJ para isang bagsakan na lang yung pagpile ng kaso. Dahil marami sila binanggit na mga pangalan ng mga congressman. As a matter of fact, undergoing evaluation. By whom, Mr. Chair? DOJ. DOJ on Sir, we met with them already, and we will meet again with them tomorrow. Kasi nawala nga yung kahapon, sir. No? We lost the time yesterday. We were supposed to meet yesterday. Hindi lang po natuloy. Yes, sir. Mr. Chair, just para mas maganda kung isang bagsakan na makuha na sana lahat yan, mapaila na kaagad, Opo. mas maganda. Thank you. Thank you lang, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Rapi. Yeah, Mr. Chair, to Secretary Mulya, wala nga talaga sa batas yung bang magsoli muna ng pera para ikaw ay mapasok sa WPP. Pero kung pagbabasehan natin yung kagusto ng taong bayan, ang galit ng taong bayan, na gusto nilang magpakita in goodwill yung accused bago siya mapunta sa WPP. Siguro mas maganda kung sundin natin yung kagusto ng taong bayan, right? Opo. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Yes, there's also, Senator. I would like to manifest that hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat, yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that, and I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman, Thank you, Mr. Chair. Second round, Senator Pangilinan. just to lower the decibels and the stress that comes with high emotions. Okay, please state your name and your position with the DPWH. My name is Undersecretary Eric Ayapana, and I am in charge of the external convergence projects of the department and the technical services in NBCDO. Will you be able to answer po yung lumabas po sa media na pagsisira po ng mga dokumento ng inyong mga tauhan or ng Baguio City Engineering Office? Will you be able to answer that? Kailan po ito nangyari? Sir, I have no personal knowledge, sir. All right, Mr. Chair. I guess it's just Secretary Vince Dizon will be able to answer that question. Nevertheless, Mr. Chair, I would like to go now to Miss Sally Santos of SIMS. Miss Sally, are you here? Okay. Miss Sally, sabi mo po, wini-withdraw niyo po yung pera. Bakit po napupunta pala yung pera? Ba't po napupunta yung mga bayad sa proyekto sa inyong account sa bangko?
Kasi po yung mga project na sila Bryce po yung gumawa, sabi po, tinatransfer po doon sa account ko yung mga pera na yun. Tapos, dinideliver ko po sa kanila. Magkano po yung pinakamalaki na wini-withdraw ninyo sa bangko? 457 million po yun. 457. Hindi po ninyo kailangan ng armor truck noon kung ganun kalaki na masyado. Kailangan na po ba ng armor truck? Hindi naman po kasi, minsan po kasi, dalawang hati po. Tapos, sinasakay ko lang po sa sakyan po. Saan po nilalagay po yun? Sa sako? Sa duffel bag? Sa Hindi po, bag? sa mga kahon po, sir. Kahon. Galing po sa bangko, binibigay sa inyo nakakahon na. Yes po, Your Honor. Okay, hindi pa po sila nagtatanong kung saan nyo po gagamitin, saan nyo dadalhin ang napakalaking pera. Hindi naman po. Kasi po, Kilala na kayo. opo. Ano nung bangko po ito? Can you just mention na pangalan po ng mga bangko? Landbank Malolos Highway lang po. Land Bank sa gobyerno. Yes Okay. po, Your Honor. Ano pa po? Yun lang po. Yun lang po, Your Honor. Land Bank Malolos. Yes, Your Mr. Chair, may I suggest that we invite the Malolos Land Bank Manager kasi doon pa lang, Mr. Chair, nakapagtataka na, napakalaki pong halaga ng pera ang i-withdraw at binibigay po sa mga taong ito. Dapat po doon, common sense will tell you, mukhang may problema. Ganito po kalaki. Siguro po may manifest, Mr. Chair, that we invite in the next hearing po the manager of Land Bank. Noted, Senator. Kaya nga po nung sinasabi ni Boss Henry kanina, nung unang po hindi po ako nagkakamali, unang 2 taon sa Shangri-La po. Nung mga sumunod na taon, puro sa Valle Verde, 6 na po. Moving forward, doon po sa mga tatlong senador na nabanggit, Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Senator Bong Revilla, na-meet nyo na po ba at any one time or any point na pumasyal po mga ito sa inyong tanggapan? Ako po hindi po. Parang hindi po sila napunta sa office. Hindi nyo rin po nakita mga ito or nakita nyo, nakausap nila si Engineer Alcantara? Si kay San Joel po, nakikita ko po nagkakausap sila, nagkakasama po sila. Nagkakasama sila? Opo. What about Senator Jinggoy? Kasi po, lagi po kami magkasama, di ba, sa halos umaga hanggang gabi po. Through phone po, actually pagka meron po yung instruction sa kanya ng merong utos sa akin si boss, galing, for example po, utos po ni Boss Robert na may po program na gantong amount dahil sa ganitong kay Senador na ganito. Yun po. Sino senator na ganito? Walang senator na ganito. Pasensya na po. Kay Senator, Senator Jinggoy po. Alright. Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla na damay din. Ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Ang instruction po niya, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam nyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Engineer Alcantara. So pwersado po na maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang? Nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto, particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito? Hindi pa? Hindi ko po alam sa ngayon, Your Honor. Wala po akong way para ma-monitor po siya. All right. Thank you very much. Mr. Chairman, Go ahead. Yes, just follow up with the indulgence of Senator. Sure, go ahead. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat, as in hindi lang flood control. Opo, Your Honor. Hindi po nami-meet ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatian ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo. Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala. This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor.
Is it okay, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the 5 minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary With the Bunoan, provision, of course. meron ko kayong komento dito, Secretary Bunoan. Ito, anong years ito, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin? Anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry, Which is 2019 po, 2019 to 2025. up to present po. 6 na taon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan. Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bunoan, may Excuse masasabi me, ka ba? Excuse me, Senator Bam. Follow up lang. Hindi afterthought ito. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. Aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang. Hindi po ngayon lang, Your Thank Honor. you, Senator Bam. Secretary Bunoan, ano masasabi mo dyan? I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans that they're doing actually in this district engineering office. They're supposed to monitor. They have to submit monitoring. In my watch, they're supposed to submit monitoring reports every phase of the work, every phase of the project, Your Honor. Sino pong in charge ng monitoring po sa DPWH? Dito po sa Bulacan. The regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting actually Magpangalan kayo, Secretary, kasi ito first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No, that's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Street light, cat's eye, lahat na. Walang tumama, no? Opo. So ikaw, 'di ba? So kunyari kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo. Nung mga panahon po nun, opo, Your Honor. Okay, and then si Yusek Bernardo, Secretary Bunoan, siya ba yung in charge ng monitoring niyan? O hindi rin, iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Sa central office, I think it's with the Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction. Under a director? Under Under the director, Your Honor. Pangalanan For po now, natin. I think the director is Yung noon po, 2019 to 2025, pinag-uusapan po natin. during my watch, Your Honor, the Okay. director for Bureau of Construction is Engineer Alan Borromeo, Your Honor. Alan Borromeo. Sige, magandang makausap rin po natin siya, Mr. Chairman. Hindi ko po maintindihan, actually, Secretary, nung una nating hearing, tinanong ko sa'yo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang hinahandle ninyo? Opo, tatlong district, In Bulacan? tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan? Opo. Yes, Secretary. Mr. Chair, may I just finish my last 1 minute? Sorry. Yes, Senator Erwin. I'm sorry, All right, Senator no, Tulfo. No, it's okay, Sen. I understand. But I have one last question for Bryce. So, tama po. Lahat po ng project talaga ninyo, kailangan i-substandard at iba i-goes para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Opo, lahat po ng project sa amin may proponent po, may obligasyon pong SOP. When you say proponent, politiko yon. That's how you describe. Opo. Sa politiko galing. So, kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa yung mga multipurpose building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon nun. Meron pa rin, multipurpose. Yes po. Tama po ba pag mga vertical, pag sinabing building, medyo mas mura ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada, mas malaki ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, hospital, 10% lang ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po yan, Your Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama ho yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Sino pong senador, Your Honor? I mean, okay, I'm sorry, si Senator, I only have 10 seconds. Si Senator, you can proceed. si Senator JB. I mean, si Jinggoy, I'm so sorry. Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor.
Okay. What about si Senator Villanueva? Nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po, ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla? Hindi rin po, Your Honor. So wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Engineer Alcantara na po ang nagde-deliver. Opo, pinapadaan po yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator, pine-prepare namin, tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay Boss Robert Bernardo. So, hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, kinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Meron So, po, Your Honor. si Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino na pupunta yung mga kinakamada ninyo. Opo, actually, sa amin niya din po pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalhin. Mr. Chair, may I also manifest to invite the drivers of DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver yung mga pera na yan, Mr. Chair. Do you have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan. Nandito na ba sila? I believe, Your Honor, wala po sila ngayon dito. Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they're not here. Si Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din? Si Ginoong Andre Balatbat. Opo, Your Honor. Nagde-deliver siya. Si Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong opisina. Nagde-deliver din ba siya? Opo, Your Honor. So itong dalawa, itong dalawa, Mr. Chair, did not show up. Bagamat inimbitahan po natin. Yeah, papasupin na lang po natin. Alright. Mr. Chair, I have one last quick question na lamang po sa PCCI. PCCI, are you here? PCC, I'm sorry, PCC. Yes, Your Honor. Okay. Sir, trabaho po ninyo mag-imbestiga. Yes, Your Ano po, Honor. dapat pantay, malinis, yung mga bidding, competition po, tama po ba? Yes, Your Honor. Pero at any point sa mga bidding po ng DPWH, whether district, region, or main office, wala kayong representative to observe. Wala po kayong gano'n. Hindi po kami authorized under the law na as observer. Yun lang po, Mr. Chair, I would like to manifest since we're conducting this hearing in aid of legislation. Marami po tayo nakikita mga butas dito, kagaya po niya, paano niya ma-observe kung pinagbabawal po siya ng batas, puro imbestiga lang. Ang problema po ito mga agencies na meron tayo, PICAB, PCC, lahat po ng mga ito proactive. Ibig sabihin, reactive na lamang po. Hindi po sila kumikilos habang wala pang problema. Dapat po siguro baguhin natin, Mr. Chair, ang batas na ito na dapat nandoon sila as observer. Kasi ganito, kung may report lang na paano po may collusion? Lahat na nga ito may collusion po, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. I'll reserve my second round of questioning later. May tumataas ka ng kamay, Mr. Mendoza? Sir, may additional lang po akong ipapakita sa inyo regarding doon po sa delivery nung sinasabi nyo kanina. Ito po yung si Andre Balatbat na dineliver niya po sa isang tao na kasama yung plate number nung sasakyan. Okay. So please Kindly submit. submit that to the committee. That's all, Mr. Chair. Page. Mr. Chairman. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. I would just like to ask for elaboration doon sa substandard na sinabi. Pag sinabi pong substandard, let's say kalsada or school building, ibig sabihin ng substandard, manipis sa semento, manipis sa asfalto, ganun po ba? Hindi po, Your Honor. Nagiging substandard po siya in the sense na, for example po, yung konkreto niya, dapat is good. Pagdating po ng 7 days, dapat pwede na pong magamit. Or 3 days. Ang ginagamit po natin is yung mas matatagal po. Minsan po 14 days, 28 days. At saka Mas mura. Mas mura po. Tsaka mas mababa po yung yung strength nung konkreto na ginagamit. Okay. So, hindi yung, let's say, length. Hindi kayo nagbabawa sa length. Ng, let's say, isang kalsada, mga 10 kilometro dapat. Ang gagawin nyo, 8 kilometro lang. Hindi ganon. Bubuuin nyo yung 10, pero mas murang kagamitan ng ginagamit. Ganun po ba? Yes. Minsan po ginagawa din po yung pagbabawas ng length pero minimal na lang po. More on quality po talaga ang nawawala. Yun. So, that's why you called it as, you termed it as substandard. Okay. Now,
Doon po sa, naintindihan ko yung sinasabi nyo na overpriced yung mga ganon. Yung, ano itong 10% lang ang hinihingi o binibigay nyo sa proponent? Ano yung mga... Yung mga buildings po at saka yung mga multipurpose buildings? yes mga po, ganon. multipurpose Okay. buildings, school buildings, Okay. mga roads So, po. kung 10% na lang yung inaawas doon, paano nagiging substandard pa rin? Di ba mas hindi na masyadong substandard? Your Honor, kasi po, paliwanag ko lang po. Yung obligasyon po is 10% pa lang po. Marami pa po siyang mga existing na gastos. So, kung sa flood control po, natitirang budget for construction is nasa 30% na lang. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So, kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Okay. Wala yung 10%. Palagay mo, hindi 10%. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor, hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH, Yes po, so magiging substandard pa rin po. may COA pa kayo, may ganyan. O, yung hatian, nagkakaroon pa rin. Ano? Opo, Your Honor. Alright. Mr. Chair, may I interject? Senator Tulfo is recognized. I'm done. Thank you. Let me just ask po, Mr. Fernandez, Bryce, sabi mo, yung building ay substandard. Tama po, naging substandard. Opo. So are you saying, I don't know, maybe the former secretary of DPWH can answer me this or anybody from DPWH. If the building is substandard, sir, so ibig mong sabihin, paano pag nagkaroon po ng earthquake, how safe are we in government infrastructures now? Lalo na po yung mga gawa ninyo sa Bulacan. Paano pag tinamaan ng earthquake kayo dyan, intensity 5, intensity 6, mamamatay, lalo ng mga eskwelahan, mamamatay ang mga bata sa ospital natin, madudurog at guguho ang building. Is that what you're saying, Mr. Bryce? Your Honor, ang ibig sabihin ko po ng substandard, hindi po nila nasunod ko ano po yung nasa plano. Exactly. Opo. So, kasi po ang ginagawa po... No, pero yung tibay, engineer po kayo, yung tibay, satisfied ka ba do sa tibay because substandard po, yung semento, yung bakal na ginagamit, maliliit, hindi ba delikado po yung pag nagkaroon tayo ng earthquake, pag nagkaroon tayo ng, Diyos ko po, hindi lang dapat itong investigasyon natin, Mr. Chair, sa Bulacan nakasentro, kundi sa buong Pilipinas. Baka malay mo, magka-earthquake. Sabagay ito, matagal na itong Senado na ito. Mukhang hindi pa corrupt yung mga tao dati noon. Ngayon lang, bago na lang yata ngayon. So, are you saying, how safe are those buildings that you constructed in Bulacan? How safe it is? Hanggang anong intensity ang kaya niyang bago siya madurog? Your Honor, i-explain ko po. Sige. For example po, hospital, meron pong planong ginagawa ang Department of Health na susundin po natin. So, ang ginagawa po natin, sinusunod po natin to kung ano yung gusto nilang plano. Pero ang ginagawa po namin, binabago po yung plano. For example, nilalakihan po namin yung mga foundation sa plano lang po at sa program. Pero sa actual, hindi po ito. Sinusunod lang po natin kung ano po yung design nung agency na plano nila. Yun lang po. So merong structural deficiency kung tawagin. Tama po ba? Kasi kung hindi mo susundin, sabi ng DOH, ito ang sundin mo, ganito kalaking poste, ganito. Hindi nyo susundin dahil plano lang yun. So, will you agree with me, meron na kaagad structural defect yun? Huwag mo sabihin, wala kung, how will you do, paano mo explain na substandard kung wala kang i-adjust? Saan mo i-adjust? Your Honor, kung ano po yung plano na pinagagawa ng, for example, ng DOH, yun po mismo yung ginagawa natin. Pero ang program po na ibinibid natin sa opisina is mas malaki kumpara po dun sa pinagagawa nila. Para meron naka-bloated po siya, so meron pong pagkukunan po ng expenses, kagaya po nung proponent. So, ibig mo sabihin, doon pa lang bago mag-bidding, bloated na yung presyo yung proyekto. For example, proyekto ng isang school building nasa 50 million, gagawing magkano yun? 60 million. Tama po, Your Honor. Para yung 10 million ay para sa mga proponent, lahat ng panggastos na sinasabi mo. Tama po, Your Honor. Pero so far, hindi naman nagdedelikado ang mga Pilipino
nagawa ninyo, lalo ng mga taga Bulacan, baka nagkaroon ng earthquake, harinawa, wag naman, magkaroon ng 6 magnitude na earthquake bukas dyan sa Bulacan, hindi mamamatay yung mga estudyante, hindi mamamatay yung pasyente sa mga ospital, eskwelahan na ginawa ninyo? Hindi naman po sana, Your Honor. What do you mean hindi sana? Hindi ka sigurado kung gaano katibay ang tinayo ninyo nila Alcantara na yung building? Ikaw, Mendoza, ikaw yung project engineer. Will you guarantee us today na matibay pag nagkaroon ng intensity 5 na earthquake, yung mga building na tinayo ninyo dyan sa Bulacan ay hindi maguguha at hindi mamamatay ang mga estudyante, yung mga pasyente sa ospital hindi mamamatay? Yes, Your Honor po. Will you guarantee that? Yes po. Bakit mo Kumbaga, nasasabi na guaranteed na hindi siya guguho? Yung ini-explain po kasi ni Engineer Bryce, kumbaga, kung ito po yung standard po natin na plano, ang nangyayari po, kung ito yung binigay ng DOH, kung halimbawang 2x2, sa program po yon magiging 4x4 para yung gastos po sa proponent, sa opisina, sa bidding, kumbaga ma-cover po natin yung mga gastos. Sana nga ganun, sana nga dinodoktor niyo, pero just the same, yung pandoktor ninyo doon, pwede pang magasto sa ibang proyekto sana dito sa Pilipinas. Pero hindi, napupunta lang sa bulsa ng mga proponent, napupunta sa mga panggastos. Thank you, Mr. Chair, I'm done.